Araw ng Sabado, napagkasunduan ng aming grupo na maglakad na lamang patungo sa aming destinasyon. Bahagyamang naambon, nagpatuloy kami sa aming paglalakad, marating lang ang aming pakay. Rinig na ang mga tunog ng sigaw na nagmula sa megaphone at tunog mula sa iba't ibang uri ng sasakyan, palatandaang malapit na kami. Ang Calamba City Central Terminal. Central Terminal dito sa may Calamba, sa may crossing, kung saan ito yung pinaka-sentro ng transportasyon dito sa may Calamba. Lahat ng biyahe makikita nyo dito from Cavite to Batangas, mga malapitang biyahe, Calamba to Canluba, Binyan to San Pedro, Santa Rosa. Dito nyo makikita yan. Yan. Ang aming pakay ngayong araw ay makapanayam ang isang barker at malaman namin kung paano nga ba ang buhay ng isang tagatawag ng pasahero sa terminal. Boss, puro nga ni boss! Magkano ba ang kinikita ng isang barker sa terminal? Gaano siya katagal nagtatrabaho? At ano ba ang kontribusyon ng isang barker sa aspeto ng transportasyon? Yan ang nais naming malaman. Bago kami nag-umpisa, nagpaalam muna kami sa taong namamahala ng biyahe at barker sa terminal sa gagawin naming panayam. Upang hindi kami makaabala, nagpulong at naghanda na rin kami para sa aming mga gagawin. Nang kami ay napayagan, pinag-usapan na namin ang aming mga gagawin para sa aming panayam. Naghanda na rin kami ng mga tanong para sa mga nais naming malaman. Tinatawag natin barker. Kaya siguro din muna tayo. Gawa muna tayo ng plano kung paano. Dito na natin gawin. Sa aming pag-uumpisa, nakita kagad namin ang aming pakay. Ang taong sasakto sa aming panayam. Nakilala namin si Eric, isang barker. Si Eric to. Wala kami sa pupisa. Batang terminal si Eric. Mula bata, itong terminal na ang nagsilbing palaruan para sa kanya. At ang magbinata, pinagkatiwala ang maging barker dito sa terminal. Tagatawag, taga-singil, at taga-ayos ng pasahero. Yan ang trabaho niya bilang barker. Mula sa pagiging laruan, naging lugar ng pagkakakitaan para kay Eric ang terminal. Mula sa upang ibinabayad sa kanya ng mga driver sa pagiging barker niya. Eric, anong oras ka nga uli napasok? Alas 5. Alas 5 hanggang anong oras? Alas 5, hapon. 5 to 5. Magkano yung yung ibinibigay sa'yo ng driver? 10 piso. Kasama na yung singil. Okay, kasama yung singil. Di ba may kinukuha pa yung terminal sa inyo? Parang 200 sa taas. 200 sa taas. So, bali yung magkano yung kinikita mo average sa isang araw? Depende sa biyahe. May kita ng 100. May titira ng 400. 400. Di pa rin ito. May kita ng 500. Pag nakapito, maganda sa bilang din. Pero pag mas talagang tubang, mga ganyan, mga 500 na lang. May tira 300. Kasi yung 200 ibinibigay mo pa sa opisina. Pero iba, nagpapasin. Pero iba, hindi nagpapasin. Depende din. So, yung nasa driver din yun. nasa driver. Pag papasingin sila o hindi, wala problema.
Eh, paano pag hindi nagpasingil? 5 piso lang. 5 piso lang. 5 piso. So, baling lumalabas, 5 piso, isang jeep. Oo. Sa patuloy na pakikipanayam namin kay Eric, ibinahagi din niya ang sistema at mga naging karanasan niya sa pagiging barker niya sa terminal. Kasi sa 10 jeep eh. Hanggang ba sa 10? Ito mga 100 jeep ba? Kapag mula alas 5. Minsan kumikita ko 500, 600. Pero sa mababa talaga 500. May nagtatawag pa nga pala sa gabi, no? Kaya sikat na yan. Oo. Bakit oras yun? Mula, yan mga yan, pabalik kami ng alas 5. Pagdating ng alas 5, sila na, hanggang alas 8. Kikita sila ng mga isang pagsokor na kumang, 150, isang 100, isang 250. Dito sa pasayero. Bok, kaya mo lang, mabilis, bilang. Huwag, kikita ka ng wala. Kasi kung maganyang pasayero, mag-aaral lang. Kikita nga rin nila. Kasi ang mga jeep, hindi na nakapasok sa gabi, nag-i-score na sila. Wala nga, okay dyan. Kung hapon na, hindi ka dyan, hindi na papasok dito, i-score na. Hindi ka kumba, ipirdi sa labas. Kaya pag sa amin dito, pwede namin, wala sila na. Kasi wala namin dito. Kasi ang pasero kasi lalo nito sa labas. Paano pag marami pang tao? Di ba pag sa mga biyanas na tayo? Yung pag ano ba na ako, minsan nakapatak sa mga sunduan, malakas yun. Ang malakas namin dito, mga December, Uya, Unidas, mga bagong taon, mga naaraw. Parang tayo namin dito kasi mga bata. Pero mga estudyante din, kasi nasa pasero naman yung nasa tao ng kung sakasay daw, nasa dito. Kasi pag natin naman, may hindi naman lalo pag naulan, lalo may masakit pag naulan. Kasi pag naulan, hindi makapunta dito kasi kung galing kasi baka nakikita yung hindi lang tamaktamak yung laban. Ano sila sasabi? Yung epekto yung sa amin. Kala nga, pag naging dispatcher ko, hindi ko matapang pa sila sa mga pasero. Kasi meron kasi pasero kasi hindi mo masasabi, bigla lang susuka. Sasabihin ko muna, masigit na. Hindi, siyempre, kailangan mo kasi dinilabi sa ano yan eh. Hindi mo nung alas tayo ng kulang at kami pa man, nung kami, kami bibigyan na sa pwede. Paano niyo po siya inahandle pag gano'n? Ito ba, tulad niyan, pag ayaw namin masakit, hindi yan masakit mo siya kung gano'n kalaki. Diba, pare yung zero malaki, oversize. Ano mo yung driver? Meron din driver na ayaw mo sa kulang. May driver na sulat sa kulang. Paano yun? Di ba sabi niyo nga po kanina oversize? Eh, di ba daw pa po yung bayad niyo? Hindi. Ay, hindi na po. Kumbay lang siya. Kaya nga halimbawa, ang tipo mo halimbawa yaman, nagiging 8 kasi malaki yun. Kailangan mo punin sa amin para maging siyam. Kasi pero malaki yun. Kailangan punin yun. Eh, kung di mo pupunin, kung papalo sa basito, kailangan sobrang tanong mo. Kailangan, kahit ba kahit pasero natin kasi nag-agal tayo nila, di ba? Kailangan nila, ang galit ako nila. Pag kulang, magkano bayad doon? Pag hindi man siya piso. Nasa direkto na kung nga sila ko lang hindi. Kahirapan sa pagiging barker, siyang naiipit sa init ng ulo ng driver at pasahero. Pasaherong galit sa masyadong siksikan jeep at driver na hindi babiyahe pag inaakala niyang hindi pa puno ang kanyang jeep. Hindi naman nagagalit yung pasahero sa'yo pag sinabi mong isa na lang tapos masikip. Hindi, kagalang-galang naman akong dispatcher eh. O, tapos siya ate o. Wala, Yan katulad yan. Yan katulad yan. Diyan sa pinapasakayan mo. Ilan na lang kulang yan? Boss, dalawa na lang ma'am. Pisano, dalawa na lang. Dalawa na lang daw. Tignan natin kung dalawa na lang ba talaga. Dalawa. Madalas, ganito ang eksena sa terminal. Siksikan ng jeep, tapos sisigaw pa ang barker, kulang pa daw. Dahil sa trabaho ng barker, kailangan niya makumbinsi ang pasahero na kasya pa nga talaga. Libre yan.
walang bayad yan. Dahil Sa kung masakanan. hindi na ito pagkakasyahin, wala siyang kikitain. May kisisagado na wala. Pukpok sa gilid ng jeep. Tamang kalkulasyon para kumasya lang ang puta ng pasahero. Nakipag-usap din ang aming grupo sa ilang driver at mga pasahero upang makuha namin ang opinion nila tungkol sa mga barko. Tayo sa Central Terminal para interviewin ng isang driver na nagngangalang Kuya Danny. Kuya Danny, tatanong lang po namin, nakakatulong po ba yung barko sa pagtatawag po dito sa mga pasahero niya? Bakit? Siyempre, kapag walang nagtatawa, siyempre, hindi na alam ng pasahero. Pag may signboard na ganyan, iba pa rin yung nagtatanong ng barko. Okay po. Depende po. Ayun, sige. Magkano po yung binibigay niyo dun sa nag-barter? Depende sa magkano bibigyan lang namin. Pero dito, normally, 5 pesos ang binibigyan namin. Salamat. Salamat. Kuya, may tatanong lang po kayo. Nakakatulong po ba yung barko sa pagtatawag po ninyo ng pasahero dito? Pag dito sa loob, nakakatulong. Pero pag doon sa labas, hindi. Bakit po? Bakit po sila nakakatulong sa inyo? Kasi nagayos yung mga pasahero dito eh. Pero pag doon sa labas, hindi sila nakakatulong. Magkano po, minimum or maximum na binibigyan nyo dun sa mga barko? 10 pesos. Salamat po. Tingin niyo po yung mga dispatcher nakakatulong naman sa pagpapabilis ng ng pag Maya-maya lang po Depende rin sa pasahero. Hindi po kayo nagagalit pag Mali ka dito, sir. Ay, minsan naman, mahirap na ngayon po ng punulay. Pati, makagala eh. Kahit sino. pero po kasi pag dito sila wala po sila. May quota din. Oo, nag-aantay talagang mapunulay. So, lagi po bang lagi po Bago kami tuluyan nagpaalam kay Eric, sinubukan din namin magtawag at magpasakay ng ilang pasahero. Sige, sige! O, kalubang! John! Mawag din! Dalawa lang oh! John! Kalubang ko kaya? Sige po, pasok po. Kalubang po ate. Manood pa. Okay, punta lang po. Wala na yata eh. Sige po, meron pa. Kaliwat ka na pa po yan ate. Kalibat ka na, tigdalwa pa yan. Makikipon na lang po ate. Pati na, black phone na ka dyan. Nang ako ang sumubok, nakapagpasakay naman agad ako ng ilang pasahero, kahit alanganin ang sukat ng jeep. Baka magalit. Shaman yung jeep. Bali tig-siyam. Shaman yung jeep, tig-siyam. Pero alanganin siya sa 8, alanganin siya sa siyam. Kaya pag medyo malalaki yung nakaupo, kailangan taste it. O nga pala, paano nga pala yung paseryoso ka? Paano nga pala yung conclusion pag ina-narrate ko? Pagdating ng hapon, muli kami nagpulong para pag-isahin ang lahat ng aming mga naintindihan at nalaman mula sa aming maghapong pakikipanayan. At nakabuo kami ng konklusyon. Ano nakasunod? Hindi madali ang maging barker. Kailangan ng mahabang pasensya at pangunawa sa pasahero at sa driver.
Tibay ng katawan din ang kailangan dahil sa tagal ng oras ng pagkakatayo mo sa terminal, isama pa ang mga nalalakhang mong usok galing sa mga iba't ibang sasakyan. Napagtanto din namin ang kanilang kahalagahan sa aspeto ng transportasyon. Bagaman naiinis ang ilan sa atin kapag nagpapasiksik sila ng mga pasahero sa jeep, malaki naman ang naitutulong nila sa mga kababayan nating driver. Yan ang barker. Kinakatawan ng aming grupo. Ako po si Arnold Cabaho at ito ang aming Doki. Well, I saw fireworks from the freeway and behind closed eyes I can't make them go to waste. Cause you were born on the 4th of July. Freedom ring, well, something on the surface it stinks. I see something on the surface, well, it kinda makes me nervous. Who say that you deserve this, and what kind of God would serve this? We will cure this dirty old disease. Well, if you got the poison, I've got the remedy. The remedy is the experience. This is a dangerous liaison. I says the comedy is that it's serious. This is a strange enough new play on words. I said the tragedy is how you're gonna spend the rest of your nights with the light on. So shine the light on all of your friends. Well, it all amounts to nothing in the end.